Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, 2 valves at liquid cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Sa kanyang hatak ay gumagamit ito ng B-belt automatic transmission na kung saan gas and go lamang ito, kaya recommended sa mga baguhan at lady riders. Fuel system naman ito ay fuel injection na kung saan gumagamit ito ng technology na PGM-FI at ito ay may average para sa kanyang mileage na 51 km per liter. Ang bore and stroke naman ito mayroong 52.4mm by 57.9mm. Sa kanyang performance naman, meron po siyang 8.2 kW at 8,500 RPM na may peak of torque na 10.2 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo daw sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Pero depende pa rin yan kung kabado o kamote. Unahin natin sa makina na may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at air-cooled ang gamit sa pagpapalamig ng makina. Para naman sa fuel system, ito ay gumagamit ng fuel injection na kung saan meron siyang average para sa mileage na 52 km per liter. Not bad po, pang daily use talaga. Para naman sa bore and stroke nito, meron po siyang 52.5mm at 57.4mm. Fully transmission naman ang gamit nito mga idol. Napakadali i-maneho lalo na sa mga baguhan o magsisimula pa lang magmotor. At ang gamit nito sa hatak ay belt drive at CVT. Usapang performance naman, meron po siyang maximum power na 8.4 horsepower at 6,500 RPM na may peak of torque na 10 Nm at 5,000 RPM. Unahin natin sa kanyang body design na very sporty scooter type motorcycle mga idol. Very aggressive and aerodynamic ang disenyo ng bawat kanto nito. Sa kanyang bagong decals and sticker design ay very sophisticated, bagay na bagay sa mga Gen Z na katulad ko. Sa kanyang color combination naman ay meron po siyang taglay na shiny matte red and black. Makikita naman sa kanyang head o front design ay merong letter M. Mas malakas, mas pinaganda at mas pinapogi na merong Honda logo. At sa front design din mga idol ay merong mala Evangelica ang daytime running light na LED ang gamit. At ito ay meron din signal lights. Sa gilid naman ay makikita natin ang aggressive new decals with color red, orange, and yellow. Sa headlight naman ito ay gumagamit ng twin LED na kung saan mas maliwanag at visible ito sa daan lalo na kung katirikan ng araw dahil gumagamit ito ng LED syempre. Gumagamit naman ng telescopic fork sa harap, wavy naman ang disc brake nito na mayroong 1-pot caliper para sa kanyang braking system na mayroong bronze mags ang kulay at ang sukat ng gulong ay 80/90-14 at tubeless na po ang gamit. Dumako naman tayo sa kanyang likuran. Ang taillight nito ay napaka-sharp edges at gumagamit ng LED na mayroong separate position ng signal lights at LED din ang gamit. Sa gilid ng puwetan ay may malaking decals ng click na may minimal linings. Single shock absorber naman ang suspension sa likuran, drum brake para sa braking system. Bronze mags din ang ginamit dito na mayroong 90/90-14 na gulong at tubeless po ang gamit. Sa dakong gilid naman ay makikita natin na merong sporty and malaking muffler with gray color ang dulo nito at ang cover nito ay plastic material ang gamit. Dito naman din makikita ang radiator for fast cooling capability na merong cover din na plastic material. At sa kabilang gilid naman ay makikita natin ang airbox at crankcase nito na wala po siyang kickstarter dahil ito ay equipped na ng ACG o alternating current generator. At sa kanyang airbox naman ay makikita natin na nakasulat o naka-emboss na ESP o Enhanced Smart Power na kung saan mas malakas na hatak at ang kagandahan nito ay mas eco-friendly pa ang makina nito. Dumako naman tayo sa bandang itaas. Unahin natin ang new look para sa dashboard compare natin sa version 2. Sa switches and buttons naman mga idol, sa kaliwa ay merong high and low, busina, and turn lights. Sa kanan naman ay meron lamang na electric starter only. Sa kanyang controls naman mga idol, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with brake lever sa likuran na may park lock lever. Ang park lock lever ay malaking tulong kung sakaling ikaw ay magpapark sa incline o uphill road na kung saan hindi dadaus-dos ang motor mo kapag ito ay pinagana mo. Sa kanyang console panel ay gumagamit ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at mayroong mga indicators na very useful na mayroong dalawang bottle selector.
Isa ay menu at set. Para naman sa kanyang convenient features, unahin natin sa kanyang pocket with cover sa kaliwa. Sa kanan naman ay wala para sa mga easy accessible mo. At dito sa pocket with cover ay makikita natin na meron na po siyang built-in USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Present pa rin ang utility hook na kung saan pwede kang magsabit ng kung ano-ano at flat footboard para sa mga excess baggage mo. Sa kanyang susian ay gumagamit ng ignition key with shutter lock key na merong seat opener button na kung saan napakadaling magbukas ng compartment o magpagasolina. Gumagamit naman ang upuan nito sa kanyang cover na kalmot po sa atraksyon at malapad na upuan para sa yag bolts, eco at wet packs nyo na saktong-sakto ang foam ang kapal nito. Sa kanyang underseat compartment ay makikita natin na napakalawak na may kapasidad na 18 liters at makikita natin na kasya ang medium size helmet na katulad ng pinapakita ko ngayon. O di ba? Sa underseat din makikita ang fuel tank nito na mayroong kapasidad na 5.5 liters at meron po siyang alulod system o tapon gas system. Sa kanyang safety features naman, ito ay merong combi brake system na kung saan sasabay ang unahan ng bahagya na 30% kapag ikaw ay nakapreno ng 70% sa kanyang likuran. Ito ay napaka-effective at napaka-safe lalo na sa mga biglaang pagpreno. Meron pa rin itong side stand kill switch na kung saan ito ay solusyon sa katangahan mo na magpapatakbo agad kahit nakababa ang iyong side stand. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 1,919mm, lapad 679mm at ang taas nito ay 1,062mm. Pasok na pasok at swabing-swabing ipasok-pasok, isingit-singit sa malala at mabigat na traffic. Ang seat height naman nito ay merong sukat na 769mm na may total na bigat na 107kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na merong 58kg. Para sa akin, dalawang abot ng pako ang floor. Tingkayad lang ng bahagya. Pero walang problema mga idol. Walang problema din kung ito ay imamaniobra mo mapa-reverse o forward man yan. Dahil napakadaling i-handle nito. Ang cash nito is 86,900. Down payment naman nito sa installment is 6,300. Monthly naman ito, 3 years naman is 4,495. Unahin natin sa kanyang body design na merong bulky and maxi scooter looks talaga mga idol at very elegant and premium ang dating ng color nito. Sa unahan ay meron po siyang fixed clear windshield na kung saan para sa pagod, biyahe, protection at syempre forma na din. At sa head design nito, meron po siyang chrome head garnish na kung saan mas elegante at mas premium ito tingnan at super astig talaga. Ang headlight nito ay gumagamit ng LED na kung saan mas visible at mas safe ito sa daan, na very aggressive naman ang looks nito na merong daytime running light na LED din. Habang ang signal light naman nito ay nasa bandang ilalim na gumagamit ng ordinary peanut bulb. Telescopic fork naman ng suspension sa harapan, disc brake with 1-pot caliper para sa braking system, mag-spong ginamit dito at ang sukat ng gulong ay 90x90-12 na tubeless po. Dumako naman tayo sa kanyang buntot na mayroon taillight na 6 LED ang gamit at sa kanyang signal lights ay ordinary peanut bulb. Ang back fender naman nito ay malapad, saktong-sakto sa malapad na gulong sa likuran. Sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber, drum brake naman para sa braking system na nakabags din at may sukat na gulong na 100x80-12 na tubeless na po ang gamit. Pagdating naman dito sa gilid niya ay meron naka-emboss na logo ng Bergman, napakaganda at napaka-premium at chrome metallic finish po ang gamit dito na may minimal decals na Street X. Nandito naman ang crankcase niya at airbags niya sa bandang gilid mga idol at ang kagandahan nito, equip pa rin ito ng kickstarter. Ang kagandahan dito sa Kickstarter ay kung sakaling malobat o humina ang baterya ng motor mo ay sa simpleng pagbagyak lang ito ay agad mag-start up ang makina mo na hindi mo na makikita sa ibang motor ngayon. Equip na rin ito ng side stand kill switch na kung saan bagay ito sa mga kamote rider na nagmamadaling magmaneho ng mabilis mga idol. At maiwasan ito ng malalang aksidente dulot ng mga nakababang side stand. Kita nyo mga kamote, inaalala pa rin kayo ng Suzuki kahit ganyan kayo. Napaka-sporty naman ang cover ng muffler nito mga idol at black and gray naman ang kulay nito na mayroong plastic material. Dumako naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang console panel na gumagamit ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mo malaman. At meron din mga light indicators. Pagdating naman sa switches and controls, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights, busina.
Sa kanan naman ay merong idling stop system mga idol. Ang function nito ay kusang mag-off ang engine ng motor mo kung sakaling ikaw ay nakahinto ng 3 to 5 seconds sa malalang traffic at kusa itong magbabalik ang idling nito sa sandaling pigayin mo ang throttle mo. At syempre mas mapapababa pa niya ang consumption ng gasolina mo. At meron itong electric starter button. Sa kanan pa rin ay meron throttle control with brake lever sa unahan at sa kaliwa ay merong hand grip with brake lever sa likuran. Pumunta naman tayo sa kanyang convenient features at unahin natin ang kanyang utility packet dito sa kaliwa na merong cover at USB charger mga idol. Yes po, meron po siyang USB charger na kung saan bagay ito sa mga nagdi-deliver o nagtatrabaho ng patas sa buhay dahil pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. At sa kabila naman ay meron din packet para sa mga easy access needs mo like basahan, coins at iba pa. Pagdating naman sa kanyang startup engine ay gumagamit ito ng shutter lock key with seat opener. Napaka-convenient magbukas ng underseat compartment at syempre mas safe ito lalo na sa mga magnanakaw dahil mismo ang susian ay may takip. Dalawa naman ang utility hook nito mga idol. Una sa harapan ng yag balls area. At sa pangalawa naman ay nasa baba ng yag balls area na retractable hook ang gamit. Napaka-comfort naman ang hatid nito dahil meron itong foot extension at malaki at malawak na flat footboard mga idol. Hindi lang comfort ang hatid nito kundi pwede mo rin lagyan ng excess baggage mo. Synthetic leather naman para sa upuan ang gamit nito sa cover. Malapad na upuan naman para sa wet packs, yag balls at e-cup nyo. At malambot na foam na very comfort talaga. Underseat compartment naman nito ay di rin papauli, napakalawak at napakalaki rin. Mas marami ka rin mailalagay dito compare natin sa ibang compartment ng 125cc. Dito rin sa underseat matatagpuan ang fuel refiller nito na mayroong kapasidad na 5.5 liters. Last but not the least, equipped na po ito ng SEP Alpha o Suzuki Eco Performance Alpha na kung saan nag-e-enhance ito ng brilliant performance, impressive acceleration naman at napaka eco-friendly. Pagdating naman sa kanyang body dimension, unahin natin sa haba na merong 1905mm, lapad 700mm at ang taas nito ay nasa 1140mm. Pasok na pasok pang daily use at lalo na sa mga heavy traffic. Pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok. At sa seat height naman nito ay meron po siyang sukat na 780mm na meron total na bigat na 112kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height at merong kilo na 57 kilo. Kitang-kita nyo ay no problem, abot ko naman ang floor ng 2 pako. Medyo nakatingkayad nga lang. At pagdating sa handle ay kayang-kayang imaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo dito sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito ay merong halagang 92,624 pesos. Pagdating naman sa installment, meron po siyang down payment na 10,000 at sa 36 months to pay ay meron po siyang 4,406.